Nang lumapag ang eroplano sa Tokyo, biglang bumalik ang takot ni Alvaro. Ang mga kakaibang karatula, ang mabilis na announcements, ang tahimik ng mga tao sa napakalaking lungsod ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na naligaw siya sa mundong hindi niya kilala. Ngunit walang tumitig sa kanya ng masyadong matagal. Isa lang siyang dayuhan sa marami, hindi kinakailangang tanggapin, ngunit kusang tino-tolerate. Tinawid niya ang lungsod na parang tahimik na saksi. Ang mga ilaw ay parang lumulutang sa ibabaw ng mga kalsada at ang eksaktong pagkilos ng mga tao ay nakabibighani. Hindi siya nababagay dito, halatang naiiba sa lahat ngunit hindi kasing takot ang inakala niya. Ang pagiging nasa gilid ay hindi pala isang hatol kundi simpleng ibang perspektibo. Dinala siya ng instinct niya patungong Hakwon. Sumakay siya sa tahimik na tren, pinagmamasdan ng tanawin habang nagbabago. Ang mga gusali ay napalitan ng luntiang burol. Dahan-daang naging mahinahon ang kanyang paghinga. Ang paglalakbay na ito ay parang panloob na paglipat, isang maingat na hakbang tungo sa katahimikan na hindi niya inaasahan. Tinanggap siya ng Hakwa na may halos di makatutuhanang kalmado. Nakapalibot ang mga bundok na parang yakap. Naglakad si Alvaro sa tabi ng mga hot spring, natuklasan ang lugar kung saan may bigat ang katahimikan. Sa loob niya, nananatili pa rin siyang outsider, ngunit hindi na iyon masakit. Ito ay nagpapakalma. Isang hapon, huminto siya malapit sa maliit na templo. Isang matandang babae ang nag-aayos ng mga alay. Nginitian siya nito at nagsalita ng isang banayad na pangungusap na hindi niya naintindihan. Ngunit sapat na ang tono. Hindi siya nakita bilang istorbo, kundi bilang taong dumadaan. Ginimbal siya ng munting kilos na iyon. Buong buhay niya, iniuugnay niya ang kanyang pagiging tahimik sa pagiging invisible at hindi tinatanggap. Dito, ang pagiging tahimik ay isang natural na espasyo, isang paraan ng pag-iral sa mundo nang hindi kinakailangang maglaho. Ang pagiging dayuhan ay nagbibigay ng lugar, hindi ng kawalan. Kinagabihan, pinakinggan niya muli ang isang audio kung saan inilarawan ng babae ang Japan. Sinabi niya na itinuro sa kanya ng bansang ito ang pag-iral na may kabaitan sa sarili. Nauunawaan na ni Alvaro kung ano ang ibig sabihin niya. Hindi nawawala ng Japan ang takot, ngunit ginagawang kayang paghinga ito, halos natutunaw sa katahimikan. Sa pagmamasid sa usok na pumapailan lang mula sa mga bukal, nalaman ni Alvaro na nasa lugar siya na walang hinihingi mula sa kanya. Wala na siyang gapos mula sa dati niyang mundo. Umuusad siya tungo sa kapayapaang hindi niya kailanman inakala. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nasa tamang lugar siya, kahit malayo sa lahat ng dating kilala.